Yung bumulaga po sa atin na rounded off to 19 million ang mga graduates po ng junior and senior high school ang functionally illiterate. So, pag sinukat na po yung kanilang nakakabasa pero may problema dun sa comprehension, na intindihan ba yung nakasusulat ba ng may critical thinking. At nasilip lang po natin sa EDCOM report na ang isa sa kadahilanan ng pagtaas po nitong bilang na ito ayon sa pagbabago po ng definition ng functional literacy. Whereas before, noong 2019, yung definition, automatically, kapag graduate ka na ng junior senior high school, talagang classified ka na as functionally literate. Binago yun ng Philippine Statistics Authority, kaya lumobo yung bilang ng functionally illiterate. Etong hakbang na to, sang-ayon po ba kayo? Ano po ang saloobin nyo dun sa pagbabago ng definition ng PSA na yun? Yes, in fact, Ma'am Ali, last year, nagkaroon kami ng LCC meeting, yung Literacy Coordinating Council meeting na member ako at ang DepEd. Doon po, prinesent po sa amin ng PSA yung kanilang proposed revisions sa definitions. In fact, hindi lang po yan yung tinututulan ko, yung dati kasi nga tama kayo, pag high school graduate, automatic na ginagawa nilang literate. Pero gusto rin po natin, at the time, pinaliwanag rin po natin sa PSA, kasi yung basic literacy nila last year po, ay read, write. Kung marunong kang magbasa, marunong kang magsulat, pero walang comprehension na binabanggit. Sinabi natin, ano ang value nun? Pero again po, may adjustments na silang ginawa. To your question, that came up po talaga, and we support na kailangan, ang tinetest natin, hindi lang read and write, pero may comprehension. Kasi ano yung use kung walang comprehension? So Kong Roman, ito pong pagme-measure po ng comprehension, ano po yung naging basehan? Is this just based on statistics or there was really a test that was given to this 18.9 million or more, no? Because nga nakakuha very specific yung number, 18.96 actually. So my question being, was there a test administered for all of these junior and senior high school students, and that's why PSA was able to come up with this number and labeled them functionally illiterate? In fact, Ma'am Patpi, kine-questionin natin dati pa yung kanilang questionnaire at yung paraan nila, paano nila kinukuha yung survey. Kasi dalawang survey po ang ginagawa nila. Yung una, magbibigay sila yung household survey. Pagkatapos po nun, may individual survey. Pag tinignan po natin yung individual survey, lumalabas po doon, meron sila mga questions naman na tinatanong para sabihin natin matest rin yung comprehension at yung numeracy. Ang tanong po, itong 2024 na ginawa nila last September to October, ang tanong po talaga dyan ay kung assuming pagkatapos mo sabihin na ikay high school graduate, kasi hindi pa naman, ang intindi ko po but they can correct me if I'm wrong, itong huling survey po nila, ginamit pa rin nila yung old standard nila. Ang ginawa nila po ay revise lang nila based on the new definition. That's why papansinin po niyo yung pre-presenta nila, merong old and merong current Kung may old, ibig sabihin, ginamit pa nila yung old definition at yung current definition. Pero ang tanong, si Ma'am Patpi, tama kayo Yan talaga yung yung pupuntahan natin Kunyari sinabi ng isang estudyante na ako'y ng isang na survey nila, ako'y high school graduate. Sa individual questionnaire, meron din po doon mga questions na matitingnan, base sa sinasabi nila, matitingnan rin nila kung may reading comprehension at kung may numeracy, na yung numeracy ay may skill ng numeracy. So ang tanong po talaga ay dinaretso po ba yun? Whether or not you are a high school graduate, pinadaan pa rin po ba dun sa questions? Yun po hindi pa maliwanag. Pero again, Ma'am Patpi, Ma'am Ali, lahat naman yung results na lumabas ngayon, whether the number is correct or yung methodology kailangan pa nilang ayusin, it confirms the fact na yung matagal na natin sinasabi na talagang meron tayong issue
on reading comprehension. Yan naman po nakita na natin sa SEA PLM exam, TIMS exam, sa PISA exam, Yes. yung mga survey na ginawa po ng mga iba-ibang international and local, at yung anecdotal po, even EDCOM 2, pag bumibisita po sa paaralan, napapansin rin po yan eh. Oo. So this confirms whether or not the accurate yung exact number. Ang point is talagang meron pong issue on reading comprehension. Okay. So ito nga ang ating lagi nating nababanggit every time nag-uusap po tayo, Kong Roman, yung factor na hindi nagbabagsak ng estudyante. Kaming mga lumang tao, alam natin yan, hindi ka pwedeng sumampa ng grade 5 kapag hindi mo nakuha yung mga skills, yung mga kakayahan na dapat alam ng grade 4. Kapag hindi ka pumasa sa addition, subtraction, multiplication, division, hindi ka ipapasa dun sa susunod na grade kasi hindi mo magagawa yung mga factors. At tuloy-tuloy na yon hanggang sa calculus, hindi mo na maintindihan yon dahil hindi mo nakuha yung skill to add, subtract, multiply, and divide. Ito bang polisiya na to, hindi ko alam when this started and how this came to be. Ang nakita natin, di ba parang patpi, yung parang kasi sinusukat yung Parang may- performance ng ng eskwelahan, ng teacher at nung saka ng school eskwelahan. division, sa dami ng binagsak, Pasado. kaya ayaw nila magbagsak kasi nandun yung, ano nila, may Parang may incentive. bonus. Yes, oo. may bonus na silang makukuha kapag walang bagsak. Ano po, yun po ba may balak po tayong baguhin? Well, una-una, hindi naman pwede talaga kung yun yung sistema nila. But again, pag tinatanong naman natin ng Department of Education, wala namang polisiya raw na ganyan. Again, tama yung binabanggit ninyo, hindi man polisiya, baka doon po dahil yung mga indirect. Pero let us go straight po to the problem kasi may school of thought yung sinasabi po ninyo na dapat i-test natin yung totoo. Kung hindi sapat yung skills niya, dapat hindi siya i-promote sa susunod. Oo. Pero meron rin school of thought, Ma'am Ali, Ma'am Patty, na sa kasalukuyan nating sitwasyon, pagka hindi tayo pagka maantala yung kanilang ang promotion nila, merong chance na hindi na magtutuloy ng pag-aaral, which is something that hindi rin natin gusto. Ang gusto natin, ma-retain ang bata sa paaralan. And the problem po is really not only in terms of course, that is one problem, pero hindi yan yung direct na problema, yung sinasabi na mass promotion, assuming na meron, Yeah. It is not the mass promotion per se. Ang problema po is the congested curriculum and the number of subjects. Ang sinasabi nga natin, doon na tayo, ito pinapakita na, matagal na nating alam lahat na merong reading comprehension problem, whether an international test or local assessment survey. This is the latest that confirms that. Yeah. So yung problema is really we have, the issue is we should confront it directly na. So ang issue po, tumutok na tayo. The big words po na laging ginagamit, critical thinking, lifelong learning. Ang maganda po lahat yon. But those are 3, 4, 5 steps ahead. Bumalik na tayo sa first steps. And the first steps is really yung functional literacy, yung reading comprehension, math grade. Tumutok muna tayo doon from grades 1 to 12. Ako nga po, mag-assessment muna tayo sa start ng school year or use yung NAT results nila o L na results. And then tumutok na tayo doon. Kunyari po, may mga bata na makita natin na sa grade 3 na medyo struggling pa rin, frustrated reader. Ilagay na po natin sila sa isang klase. I-address natin diretso. Huwag na natin punuin ng masyadong maraming subjects. Yeah. Competencies. Doon na tayo tumutok. Yung mga big words kasi na critical thinking, dadating tayo dyan. I was going to say. For that, we have to have the foundational skills. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.